lahat lahat. Okay. So, ito ay pag-usapan yung okay. So, lahat yan pa first mga wala ninyo sa ating ay sa class dito. Okay po? Sige. So, okay na sige. Kuha na ninyo yung wala pa we are yung first day ay matatagpuan po sa New this yung sa New Testament. Okay? So, okay. Kung na ito yung okay, verse 8. What was formerly then it was out of ignorance that I had acted unbelief, I received mercy. For then and the grace of our Lord of Lord, along with the faith and love that are in Christ Jesus. 15. This saying is trustworthy and certain of God. Christ has came into the world to save sinners, and I am the worst of them. 16. But I received mercy because of this, so that in me, the word Christ Jesus might be the uttermost patient as some to those who would be eternal life. Thus, with this now, the King eternal, immortal, invisible, glory forever. Amen. Power and asking, Lord, we Lord and invite you to His church. Lord God, at this moment, God, aming pinilala ang Diyos ang aming pagkakilala. Lord God, sa tanan, agum at biyaya pa na ibig. Lahat ko, lahat na sumusubaybay sa amin, kami lahat ay iunawa ay mapagpala, tulungan sa mga sa gawain po namin ito. Maunawa pa ang gagawin na puri ka sa sabi doon sa lahat na ating pinasa na pag-ibig
pinakamasama sa lahat. Ngunit kinabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Jesus kung siya kaya at di halimbawa ito na pinakilala niya. Mamaya, ano ba yung grace? Ano ba yung biyaya? Ano ba yung kagagawa? Kung makita po na yung pinasa nila, kita po natin yung kwento ni sabi ako yung pinakapasalan sabi ni Papa. Dito natin nakita, dito natin na sa Kristiyano. Tapos si at ako yung mismo ang nagsabi dito, siya ay nilain pa bakit wala siyang pagwala ay wala sa biyaya para banal ay ay patuloy sa pagkasal para natin na so isip ito ayusin natin grace ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya sabi niya, to all who believe. Sabi diyan, sa lahat na naniniwala. Sa totoo mga kapatid, may grace ang Panginoon. May binigay po siya. Ito ay biyaya. Ito ay regalo ng ating Panginoon sa atin. Okay? Pero may mga tao na mapapansin po natin na kahit ano yung grace ng Panginoon, pero ano pa rin yung kanilang pagtanggi o sa kanilang pagtigas na ulo, hindi yung sinasabing grace ng Panginoon. Tama po ba? So, po, mapapansin natin na pinakita dito na yung hindi niya deserve na matanggap yung biyaya. Pero gusto ko sa inyo ipaalam dito ngayon kung ano yung ibig sabihin ng grace. Ako rin, hindi ako karapat-dapat tanggapin yun. Pero ang Panginoon ay in-offer nyo sa lahat. Ngayon, nasa saan ito ngayon? Kaya sabi natin yan, to all who believe. Okay? Kung ikaw ay naniniwala, good. Tama po ba? So, ibang ka ang grace ng Panginoon, may grace po siya, binibigyan niya ng pagpala lahat ng mga taong naniniwala sa Kanya. Pero yung grace na yan doon sa iba, na hindi po naniniwala, ay meron po siya hangganan. Tama po? Hindi yung chance po natin dito ngayon. By grace. Tama po? Okay, basahin po natin dito sa ating panimula. Ano po ba yung ibig sabihin ng grace? Di ba? So, basahin natin. Such grace is an essential part of God's character. Di ba? Kahit may gumawa sa Kanya na hindi maganda. Pero, mapapansin po natin na ang mahalaga ito'y bahagi ng karakter ng ating Panginoon. And then, again, grace is also related to God's kindness, love, and mercy. Tingnan niyo po yung grace, ha? And then, grace can be variously defined as favor to
Di ba? And then sabi niya, binabanggit niya, God's favor to the undeserving or God's kindness to the undeserving. O, di ba? Di ba ang mga nakikita niya yung mga tao sa natin good niya? Minsan sabi ka kailangan kasi sa mga yan. Ito po parang sa tao. Natin. Okay? And sabi niya na sa talaga is willing to forgive as abundantly. Despite the fact that not in or dealt with holy. Biyaya ay isang bahagi ng karakter natin. Huwag biyaya yung karakter natin sa Panginoon. Kasi pag may nakikita tayong taong masama, minsan pa nga nagsasabi tayo, buti kasi nang nangyayari sa'yo kasi ang sama mo. Pero hindi po yung karakter ng Panginoon. Nagbibigay po siya ng lagi ng biyaya sa tao. Minsan na nakikita yung mga tao sama sa ating mga nakikita. Na minsan mismo tayo yung nag-usa na hindi deserve sa kanya, dapat talaga sa kanya mamagay siya. Yun yung deserve sa kanya sapagkat masama siya. Pero taliwas po ito sa karakter ng Panginoon. Di ba? Na kung kayo ay nagsasabi ng gano'n, dapat po natin siyang ayusin sa panahon natin ngayon. Amen? Dahil sabi dito mga kapatid sa aking binabanggit, ang biyaya ay malapit na nauugnay sa kagandahan ng loob, ibig at tawa ng Diyos. Kaya ay malaking ibang kahulugan. Bilang po ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat o kaitan ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Diba? Ulitin po sa inyo mga kapatid sa mga natin. Pero yung grace ng Panginoon. Ay, ano yung pinakamas? But ako natanggap niya yung na hindi what? Sapagkat pinag-ibig niya yung mga Kristiyano. Then, involved po siya na magpapagay estima. So, ibig sabihin, hindi siya dapat-dapat. Pero tingnan niyo po yung grace ng Panginoon. Palikin po natin yung karakter. Kasi iba yung karakter ng Diyos, karakter ng tao. Tayo ng tao, hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Laging puno tayo ng galit sa mga tao gumagawa sa atin ng masama. Never na ikaw ay nagbigay sa kanya ng pagpapatawad o grace para sa niya. Nagbigay ng grace sa atin ang ating Panginoon. Sabi niya, hindi dapat bigyan tayo ng Panginoon. Give grace. Kaya sabi dito, sa bangkit pa dito, sa kanyang biyaya, hanggang tawagan tayo ng kapalan tayo ng sagana sa kabilang katunan na hituhin na maaari umakitungo ng buo. Dapat hindi dapat tayo titrato ng kapalan ng dito sapagkat tayo nakasama sa mga iba po eh. Tingnan niyo yung tao. Iba yung tao niya sa gumagawa ng mabuti sa gumagawa sa sama. Tanong mga kapatid, ano ang trato niyo sa taong gumagawa ng masama? Ano din ang trato niyo sa gumagawa ng mabuti? May pagkakawa tayo ng tao. Mayroon po, di ba? Mabuti, gagawa mo siyang mabuti. Kapag ang taong nagmahal sa iyo, gagawan mo rin ng pagmamahal. Pero yung taong gumawa sa iyo ng isang mali sa buhay mo, di mo na siya kayang tratuhin ng tulad ng pagtrato doon sa gumawa sa iyo ng mabuti. Anong trato natin? Di ba? Hindi dapat ganon yung ugali natin. Sabi sa Biblia, yung grace ng Panginoon, karakter po niya yan eh. So kung karakter po yan ng Panginoon, sa lahat ng tumanggap, sa lahat ng nanampalataya sa Panginoon, dapat po tayo mayroong karakter na gaya ng ating Panginoon. Di ba? Maging sa pamilya eh. Maging sa loob ng pamilya. Itong trato na ito ay hindi talaga maganda. Mayroong tinitingnan at mayroong tinititigan. Magkaiba ba yung tinitingnan at tinititigan? Ha?
Di ba? Bagay sa loob ng pamilya eh. Kung bakit mayroong mga magkakapatid nag-away-away sapagkat magkakaibang tingin. Nagkakapihan. Di ba? Tinitingnan yung isa, paborito yung isa hindi kahirapan yung isa, basta yung isa malakas. Di ba? Malakasan. O, mas malakas siya, kaya lagi pag sabi, pag malapit ka sa kusina, malapit ka sa kusina, madali ka maambunan. Pag malayo ka sa kusina, mahirap ka maambunan. Di ba? So, maging sa pamilya mga kapatid, di ba? Tingnan niyo po ito. Ang Panginoon yung mga tao, hindi naman dapat tayo tratuhin ng Diyos ng ganito eh. Dapat tratuhin tayo ng Panginoon kung ano yung sama natin. Dapat gano'n, pero hindi eh. Hindi po tayo gano'n trato ng Panginoon. Tama po? Yung binasa natin sa Timoteo, ipinapahayag ko ni Paul na hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat, pero binigyan ako ng Panginoon ng biyaya. Wala ka pong magagawa. Di ba? Tulad halimbawa ng isang bata, mayroon ako nakita ng isang bata. Pasaway po siya. Kung totoo siya, dapat di ko siya bigyan ng pambili. Pero kahit masama siya, sabi ko, bigyan kita nito pero huwag ka nang uhulit ha, huwag kang gagawa ng masama. Binibigyan ko pa rin siya. Biyaya pa rin po yung tao ko na may biyaya. Tulad din sa atin ngayon. Kahit nagkamali ka, pero ang Panginoon, yung karakter niya, ay gusto niyang ayusin ka. Ganun po yung Panginoon. Magkaiba talaga yung isip ng tao at ng Diyos. Di ba? So, ulitin ko para lalong klaro. Sabi niya, ang biyaya ay isang mahalagang bahagi ng karakter ng Diyos. Ang biyaya ay malapit na nauugnay sa kagandahang loob, pag-ibig, at awa ng Diyos. Ang biyaya ay mga iba't ibang kahulugan bilang pabor ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Tanong ko sa inyo ngayon, karapat-dapat pa tayo sa Panginoon? Nung hindi pa tayo nakakakilala? Hindi. Hindi nga tayo marunong magmahal sa Diyos. Hindi nga tayo sumisimbay. Hindi nga tayo babasay. Hindi nga tayo nananalangin eh. Napakasalbayan natin sa ating mga magulang. Kung makasagot tayo, grabe tayo makasagot sa magulang. Wala tayong galang. Tigas ang ulo natin. O, di ba? So, sabi dito, na sa iba't ibang kahulugan bilang pabor ng Diyos, ang hindi karapat-dapat sa kabaitan ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Sa totoo, Diyos lagi tayo nagbibigay sa kanya dapat tayo for natin. Diba? Kanya kaya tawagan ng Diyos at bagay sa katotohanan na hindi tayo karapat-dapat natuloy ng maayos. Hindi katotohanan na hindi dapat natuloy ng maayos. Tingnan yung words na yan. Tatanungin ko yung isang bayan na ginawa ng Panginoon. Nung tayo ba nakilala, may maayos ba tayong buhay para sa Kanya? Binigyan ba natin ng Panginoon ng respeto? O no? May maayos ba tayo ginawa sa Panginoon? Wala eh. Nung binigyan lang po tayo ng grace ng Panginoon, saka lang tayo naging maayos. Ang totoo, hindi tayo dapat tratuhin ng Panginoon. Pero ibang-iba siya. Gusto niya nabigyan ng pagkakataon ng tao. Okay, so bibigyan ko kayo ng po dito. Sa aklat ng Acts, chapter 8, 1-2, and 3, mapapansin mo, ipakilala ko yung sino si Pablo. Bakit isang masamang tao sabi biyaya at kagandahang ng Diyos? Bakit sinasabi ng gano'n? Sa kabila ng kanyang samaan. Kaya sabi sa Acts chapter 8, verse 1 and 3, basahin po ninyo. Diyan sa Acts chapter 8, 1 and 3. Mababasa po ninyo doon kung gaano po kapursigido na patayin ni Pablo o kahit na rin yung mga Kristiyano. Sabi ng one, Saul agreed with putting him to death. On that day, a severe persecution broke out against the church in Jerusalem. Ganun po si Paul. Ganyan po siya kasama, kaya hindi siya karapat dapat tratuhin ng maganda. Hindi siya dapat tratuhin ng maayos. Sabi niya dito, hindi dapat ako tratuhin ng gano'n sapagkat ang ginawa ko ay ganyan. And then sabi niya, and all except the apostle were scattered throughout the land of Judea and Samaria.
Hallelujah. Oh. Verse 2. Ang sabi sa verse 2, mga kapatid, but the both men buried Stephen and mourned deeply over him. And verse 3, sabi lang, Saul, however, was ravaging the church, and he would enter house, drag both men and women, and put them in prison. Ganun po katindisipo na. So ngayon, ano ang masasabi mo ngayon kay Paul? Di niya siya karapat-dapat na bigyan ng biyaya sapagkat maging Kristiyano, kinakaladkad, pinapakulong, and then involved pa siya na para patayin si Stephen. So karapat-dapat ba siya sa grace ng Panginoon? Sa paningin ng tao? Hindi. Sapagkat marami po siyang pinatay. Marami siyang kinulong, marami siyang binugbog. Ito yung grace. Yeah? Ganito tayo nun. Maisipan natin yung ibang tao na ating pagsalita ng limang na yung sinasabihan natin. Sapagkat tayo yung mga old self natin. Yun yung old self po. Apo. Sinabi mo, ako pinakamasama. Ako pinakamasama. Ako yung sabi niya. All the years. Ito yung sinasabi natin dito na the call of Paul, to Paul, yung kanyang pagkatawag dito ng Panginoon. Ngayon, nung sila po dito po siya na nagkaroon ng Jesus and Paul encounter. Kaya nung magkasalubong pa sila noon, hindi niya nakita literally na nakita niya ang Panginoon. Kundi bigla po na mayroong sumikat na sinag na nakasisilaw at di talaga niya makita. Sobrang napakatindi yung sinag, yung glory ng ating Panginoon. Okay? And then, anong sinabi? Anong sinabi? Sabi niya, Saulo, ako, usik, sa mga Kristiyano, sa lahat ng mga panampalataya, kaya kayo mga kapatid at kaibigan, hindi ko kayo inutusan na yung bawat kapatiran ninyo ay magdala kayo ng hindi magandang kwento. Tama po? Kung may nakikita kayong mali sa inyong mga kapatiran, huwag po kayong magbabang-fighting para sa kanila. Dapat ka pinapanalangin na inyo. Pagka tirato ka ng maayos ang Panginoon kahit hindi maayos yung trato mo sa Diyos noong panahon. Kasi ano? Diba? Pero makita niyo po dito, ilang pagbago ng buhay po, katawag na naman. Na lagi ay nabuhat. Sabi niya, Pablo, bakit? Sorry. Ito ba, chapter 9, verse 1 to 9, mabasa po yun doon. Habang naglalakad po siya, mabasa niyo doon, nabi ko.
ba mayroong pagkaiba? Di ba? May pagkaiba siya dyan. Yung una, persecution of Christian. Inusin niya ang mga Kristiyano. Dito naman, the persecutions of Paul and the Christian. Paano na yun? Kasi, ano, bakit nagkaroon ng Christian? Nung dati po, ay ang ngayon, siya usik ngayon sa pagdadala ng pang-aari sama ng mga Kristiyano. Yung po na rin ang binanggit doon, nung encounter po nila ni Jesus, doon po nabago yung buhay ni. And pagdating po dito sa pangatlo, nangangarap na po siya dito na bago. Kaya ang nangyari, nagtago po siya. Nagsabi po siya dahil ng mga ito ang ito nabubulo dito ang mga tao ng buko. Kaya kinala po siya yung buko. Kung mababasa nyo yan, chapter 9, tama po ba? Chapter 9, dito po sa 20, nakikita po nyo dyan, bakit po dyan kung paano po kinangkay pa po. Di ba? Dahil yan, ano dahil ikaw niya, isa siya nagkaroon ng mas. Isipin pag na ba siya sa bilala. And then, doon 22, verse 2 and 21, yung sinasabi na po doon is, ano ba yung, ano yung isa? Yung isa na po is for testimony and encouragement to believe in Jesus. Wait, baba dyan, ano yung karanasan ng Panginoon? Tanong ko ngayon, may karanasan ba kayo Panginoon? Kung may karanasan tayo ng Panginoon, dapat ibigito natin. Hindi dapat sinasali sino sa atin yung pito natin. Diba? Kasi dito yung grace ng Panginoon sa ating doon at dito natin na walang dito sa kahit buhay mo dito sa pagkatuloy niya nagkilala. Ang kanya sa hindi dapat mula hindi ka dapat bibigyan po siya ng biyaya para sa atin. Kaya hindi na kanyang po yung gusto niya ay kapagbigyan niya. Tama po ang nangyari kayo. Kaya nag-aral ng LC na abot ng grace. Yun yung Panginoon. Yan yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Po, mapasin natin sa kabila ng kanyang ginagawa. Ako, po, life na, makita po kakaiba. Hindi ba ito po tao hindi na marami sabi ko sabi ay ano ito kapatid kilala isang bunga
yung sabi, ako pinag-ulit ko sa ngayon, bago yung panit. Dapat bago so Jesus. Napapaliwala lang ko ba ang Jesus na gano'n. Diba? Okay. Sabi dito mga kapatid ay apat na bagay. What does God do to people? Yan. Ano nagagawa ng Diyos sa inyo? Gawa talaga niya. Ano nagawa ng grace ng Panginoon? So based doon sa binigay ko sa inyo na babasa ko doon, paano po siya taga-grace na hindi siya katanda, pero nagpo siya. Parang sa mga kulungan, iba, pag may mga bagong administrations, ay nagbibigay sila ng tarong yung paron, o paron, nagbibigay sila. Kahit ganyan po yung ganyan po yung administrations, mayroong kulungan mga matagal. O, isa yan doon. Diba? So, mura itong celebration silang pala silang pardon. Ano po yung hindi ka pala yan pero binigyan ka ng pagkataon. Ano po yung grace? So ngayon, ikaw may napasuot na. Ano yung pasuot na pag-isipan mo palabas. Ngayon, ang lahat na ito, isipan mo yan. Ngayon. Di ba? Yung kaya, hindi yung Panginoon, hindi ang grace ng Panginoon, hindi yung buhay ng buwan. Yan kayo, Panginoon yung gawa ng grace. Paul, ang grace niya sa Panginoon. Sige, pag-patuloy sa mga Diyos, balang naging karapat-dapat sa Panginoon. Grace is God. So, klaro na ito, 12:20, nagkamang po ang Jesus na ating Panginoon. Well, muna na tayong klasa ng Diyos. Diba? And then sabi dito, na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Hindi na yung muna ganyan kung anong ginawa ni po. Napaamin hindi siya ayusan yung pagtatapos niya sa mga nananampalataya, kinakabahan niya Panginoon, nagtay sa pagulo. Pero tingnan niyo po yung mga words na dito, kakaiba na siya. Yan dapat nakikita na yun sa Kristiyan. Yan dapat nakikita niya. And then sabi dito, na sapagkat ako'y minarap na hirap na kaya tungo dapat kung dito'y inuman nilain sa ito na habang ako tingin but ang on
the market, the naniwala kayo, ay, naniwala. Ano ba yan sa buhay natin? Pumatay ng Kristiyano, umusik ng Kristiyano, magpapakulong ng Kristiyano. Ngayon, ang kanya, yung Diyos. Diba? Lahat buwan nagdating po natin ng bago. Isang bata nagiging magkita. Hindi ka mapagbigay gamay o pagbigay. Nung di ka marunong ngayon ikaw marunong naman. Nung dati hindi ka marunong mahal, ngayon ikaw ay marunong na. Hindi na bago. Yung ginagawa ay bago or being na bago. Diba? So ano po yung nangyari? Because of God's grace, kaya nagbabago yung kanyang isip, nagbabago yung kanyang way of life. Diba? Nagbabago siya. Yun yung grace. Nalang niya na malipas sa yung nawa mo. Dahil may grace sa akin mo, hindi dapat grace hindi pa nagdadala ginagawa. Yes na yan. Ay ang kami ako bago sabi ko na yung iba na rin ang kanya binago ng kaya yung buhay. Ako ba? Yun yung grace. Diyos na kasi bibiyan. Yes, ito yung whole sa natin. Yung pinabibigay niya ayusin mo yung buhay. Tama po? Kaya ba po na yung naisip na alam mo naman alam mo niya si Pablo. O alam mo ito yung tipo na yung sa tipo natin matatang. Pero ito dapat niya. Una lang ito. May nga. Ginawa ang Diyos. Ginawa. Hindi ginawa. Panginoon. At hindi dapat ganun yung maging natin. Dapat yung maayos. Kapag sinasabi ko niya, simple po yung accountability. Di ba? Yung yes na hindi. Ano ba? Sa Panginoon, tuloy kaya mag sige man sige. Pag-aalin yung tingin ko. Ganyan sa bago ng isang bago rin
meron dalawa. Hindi yung siya lang lagi parang lang pamimig ka lang lagi ng ganito, pawag-pawag. Tingnan nyo din kung ano yung pinapaboran ng Diyos sa ginagawa mo. Diba? Okay. So, pangalawa, God's grace gives people a new chance. Tama mo ba? Bakit ito nabagay niyo yung chance? Alam niyo si Paul, hindi karapat-dapat. Hindi maayos na tao si Paul. Ako, hindi maayos ng panahon. Kayo, hindi rin kayo maayos ng panahon. Hindi yung chance. Because of God's grace. Diba? Sabihin sa inyo, ay, wala na lang patutuhan yung buhay nito. Yung lahat yung tao. Ay, brother sa to, wala yan. Wala yan mapunta. Wala. Wala yung wala. Of grace. Yun. Grace. Hindi ka bigyan ngayon ng chance ng Panginoon. Binigyan ka ngayon ng pagkataon ng Panginoon. Ako pagkakin sa akin, sasamantalahin ko yun. Sasamantalahin ko yung pagawa sa akin ng Panginoon. Hindi nag-iiba tayo ng isip, nag-iiba tayo ng ating mga ginagawa. Diba? Ang dapat ginagawa natin ngayon, yung maayos sa Panginoon Diyos, hindi yung dapat yung ginagawa maayos. Hindi na dapat tatuhin na maayos. Dapat ang inaayos natin ngayon, tatuhin na tayo. Maayos na ginagawa. Ang ganda po, diba? Sabi niya dito sa talata, sa ating binasa kanina, basahin mo yung verse 13. Ano? So, basahin mo. Sabi niya sa verse 13, binasa natin, hindi niya ako sa kanya, salita ko lang sa kanya. Ito yung Kristo. Di ba ito yung pinahabagan ng Diyos sapagkat hindi ko na lang natin nagawa nung hindi ako nagpala niya. Ano yung pinili ko yung tao na tingnan nyo. Kung titignan nyo, gagamitin niyo si Paul. Kung hindi mo na buhay, hindi nabigatan ako ng bagay. Diyan, tayo sama. Sarili mo yung isip. Dapat ako ang pawala. Pero tingnan niyo po kung paano dumating yung grace sa kanya ng Panginoon. One who was born in blasphemer, pero ay diba? It was out of ignorance. Di ang ginagawa. But yan, I give mercy. Alam po ba yung biyan ng pagkakataon sa po? Naayusin niya para maglingkod siya sa Panginoon. Huwag mong sisirain yung binigay sa iyo ng pagkakataon ng Diyos. Sa oras na yun ay di mo pinagyaman, talo ka na ulit. Lahat tayo dito, hindi ako maramot ng posisyon. Hindi ako maramot sa tutulong. Ang inyong lahat. Lahat kayo bibigyan ng pagkakataon. Yung pagkakataon na yan, dapat pinagmamalasakitan. Sapagkat yan ay pagkakataon. Tama po ba? Isa lang yung
binigay, yung grace na yan, binigay sa iyo yan para alagaan. Ganun po yun. May naging sa kanila. Ito, dapat ganito. By hinirap pa siya. Second, the grace from persecution to serve. Kabila o hindi siya taupan sa Diyos. At yun yung grace na sinamantala niya na wala na yung aming bagong ang maayos ayos yung buhay ko dahil binigyan ako ng pagkakataon. Yung sinabi po natin, pinayaman niya yung kanyang ulit. Di ba? Pinayaman niya, pinahalagahan niya ang kanyang tungkulin. Kayo rin sa mga trabaho niyo. Sa oras na magkamali kayo niya, sisanti kayo. Kasi sa oras na magbigay, binanggit ko na sa inyo, yung tiwala, pag walang tiwala, ang sunod, pag-ihip. Isang bagay na natin inaayos. Pinagyayaman sa buhay natin at di binabaliwala yung binibigay sa atin ng Panginoon ng pagkakataon. Yung ikaw ay makapaglingkod. Di ba? Yung nagbibigay ka ng commitment, binibigay mo ng maayos yung buhay mo para sa Panginoon. O, lagi natin binabanggit dito, unahin mo lagi ang Panginoon sa buhay mo. Sa totoo lang, mga kapatid at kaibigan, hindi lang ang trabaho sa paglilingkod sa Diyos. Hindi hadlang ang business sa paglilingkod sa Diyos. Hindi hadlang ang karir sa paglilingkod sa Diyos. Hindi hadlang ang pagiging estudyante mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Kung gugustuhin mo, maraming paraan para masilbi at mapagyaman mo ang gawain na binigay sa iyo. Tama po ba? Yan yung biyaya ng Diyos. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Chance. Bagong pagkakataon. Alam niyo, yung hinirang siya ng Diyos. Na kung titingnan po ninyo, hindi ako makapaniwala dyan kay Paul, hindi ako maniwala dyan. Pero hinirang talaga siya. And then, yung service, yung kanya paglilingkod. Ikaw at ako, binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Tinawag ka eh. Di ba? Dahil tinawag ka, maglingkod ka ng maayos. Tama po ba? Ayusin natin yung buhay natin. Ayusin yung paglilingkod. Pagyamanin natin, huwag po natin ito babasta-bastahin. Huwag tayong magiging mababa ang pagtingin sa gawa sa hindi dapat natin yung gawin yung bagay na katulad niya. Dapat gawin po natin yan ng maayos. Pagyamanin, bahin nyo yan. Araw-araw ay binigay sa iyo. Hindi po talaga para binigay sa iyo. Pero ano kayo? Ang hindi lang isa. Tama po? Eh, ito ay isang bagay. Hindi yung kaya. Sa kabila na, ang bagay na trabaho is na ilipas siya, ilipas siya. Di ba? Binigyan pa siya ng pagkataon na sinunod ka sa akin. Trainis po yun na namulat po siya sa panahon mo. Pinalangin ko ng pinalangin mo talaga sa namulat siya eh. Kaya natin yung mga kisah. Kaya natin tatanggal yung isip ng isip. Diba? Kaya natin
natatagal yung kaliskis ng ating mga dila. Kapag natanggal yung kaliskis, na parang kaliskis ba yun? Yung parang tama po ba? Na nalaglag sa kanyang mata. Doon niya naman nakita eh. Ang mali pala na, ang sama pala ng ginawa ko. O ayan. By grace is the elections of God. By grace, from persecution to service to God. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, pero binigyan siya ng chance kayo ng Panginoon. And of course, tayo lahat ng nalilito. Binibigyan ng pagkakataon. Pero sabihin ko sa iyo, yung bawat pagkakataon na binibigay sa iyo, alagaan, pagyamanin. Tama mo ba? Kasi marami pong nag-service ng kingdom pa, pero nawala. Dahil hindi inalagaan. Kapag hindi ka talaga marunong umalaga dyan, hindi yun nakalulugod. Hindi ka na nga maayos noon na dapat hindi ka talaga. Patapos ganun pa rin yung ginagawa mo. Samantala, dyan yung grace ng Panginoon. Grace na dapat ikaw ay nagbabago. Ano si Grace? O, di ba? Dapat inaayos. Okay? Pangatlo tayo. Ano yung pangatlo? God's grace encourages us to trust Him completely. Tingnan niyo po. Sa kabila ng Panginoon, makita po natin yung naging buo ang buhay niya, nabuo siya, nung siya ay nakakilala. Bakit yung mga taong di buo? Yung nilang completely buhay nila sa Panginoon. Hindi na siya buo. Kung gusto mong buuin ang buhay mo, ayan, God's grace encourages us to trust Him. Okay? Huwag tayo yung puro lang magtiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Tama po? Okay, ang sabi po niya. Sabi dyan, hinihikayat tayo ng biyaya ng Diyos na magtiwala sa Kanya ng lubusan. Yan yung layunin ng Panginoon. Kung bakit binigyan ni Paul o ng Panginoon si Paul ng chance, at ito'y layunin din ng Panginoon na magtiwala. Layunin din ng grace na yun na dapat ikaw ay magtiwala sa Panginoon. Sabi niya sa talata na ito, sa 15, tama ba? 14, inawat aking Panginoon ang kanyang masagan pala, and then lakit ang pananampalataya pag-ibig na sa ating pag-ibig na kay Kristo Jesus. And then, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat si Kristo Jesus ay naparito sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. Diba? Siya pumunta dito para sa atin. Pero ayusin po natin na harinaway tayong lahat ay mayroong pagtitiwala. Letter A and B, by grace is the full knowledge of Jesus. And second, by grace is the communion with the purposes of the Lord Jesus. Because of His grace. Di ba? Ang sabi diyan sa talata na binanggit natin na sa pamamagitan ng biyaya ay ang buong kaalaman kay Jesus. Hanggat walang kabuuan alam sa Panginoon, sa totoo mahirap magbago. Ay, magbago. Tanungin ko kayo ngayon, ano bang mayroong attribute si Jesus? Anong mayroong katangian ng ating Panginoon? Kabuuan. Mahinahon. Di ba? Yan po yung mga katangian ng ating Panginoon. Pag wala ka pong full knowledge sa ating Panginoong Hesus, paano ka mababago? Di ba? Kaya pinakita ng Panginoon kay Pablo. Di ba? Pinakita niya. At nagpakilala yung Panginoon. Sino ka po? Sino ka po? O, di ba? Nagpakilala ang Panginoon kay Pablo. O na si Pablo ay ang nakakita sa ating Panginoong Hesus ng pala yung mga alagad. Pero huli na po si Pablo eh. Pero makita niyo po kung paano po nagpakilala ang Panginoon doon mismo kay Pablo. At doon din nakilala niya ng buo ang Panginoong Hesus na totoo. Di ba? Kapag hindi po natin talaga siya kilala ng lubusan, paano matutulog? Dapat
alam talaga kung sino siya. Kaya itaw kung bakit patuloy gumagawa ng kasalanan ng sabi ni Kristo. Ano yung ginagawa? Hindi talaga totoo. Diyan ginagawa sa Panginoon. Kasi patuloy niya pa rin ginagawa. Paulit-ulit pa rin niya ginagawa. Kasi naalis niya ginagawa sa mga ginagawa. Hindi na yun kasi binagawa. Kaya yung paulit, si Puro sabi niya, gaya ng Panginoon. Pero na ulit-ulit hindi nagiginig, yung pa rin yung ginagawa. Hindi na totoo, kilala ng lubusan ng Diyos. Kung totoo lubusan kilala ang Diyos, hindi na dapat gumagawa nun eh. Tuwa ang gawin mo. Sino yung makakakot sa ginagawa na ganyan? Baka balik ang iniisip na lulubot yung Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina, pwede nyo sabihin ikaw na Lord na nakakalam sa aking lahat, ikaw na Lord na nakakalam sa buo. Unawain din siya. Kasi hindi tayo unawa. Di ba? Ikaw ay imahe. You are the image of God. Posible na hindi mo siya maintindihan. Di ba? May alam tayo dapat. And then, ang sabi dito mga kapatid, sa binanggit ko sa pangalawa, sinasabi sa pamamagitan ng biyaya ay ang pakikipag-isa sa mga layunin ng Panginoon Hesus. Tanong dito ngayon, kayo ba ay nakikipag-isa sa layunin ng Diyos? O tayo nagpabawat-wata? O gumagawa tayo ng sarili nating estratehiya sa buhay natin? O nagsasarili tayo ng grupo? Nagsasarili tayo ng haka-haka? Layunin ba yan ng Panginoon? O, di ba? Bagay sa ibang simbahan, hindi maganda yung nag-grupo-grupo. May mga sariling komento, dito rin kami, dito rin kami, dito rin kami doon. Wala na nga pagkakilala sa Panginoon. Kasi kung layunin po yan, na nanggagaling sa Panginoon, hindi ganyan yung dapat ikaw ay ipagsa. Hindi ikaw ay ikaw ay lumilihis doon sa pinagkakaisahan. Di ba? O ano si Paul po, mga kapatid sa binasa natin? Sumunod siya nais ng Panginoon, hindi para hati-hatiin si Jesus. Isa lang kasi si Jesus eh. Hindi mo na siya pwedeng hati-hatiin. O. Nung ako po'y pumupunta, hanggang yun. Bagay sa iba't ibang simbahan, ang problema yung pagkakati-hati. Pinaghati-hati si Jesus eh. May mga sarili-sariling paniwala, nag-drop at sumunod sa kanya, yung isa, sumunod naman kay Pablo, kay Apollos, kay Pedro. Palagay niyo magugustuhan niyo ng Panginoon? O na yung problema ng tao. Kasi hindi mo kailalang lubos ang Panginoon. Kung totoo na ikaw ay nakipagkaisa sa gawain niya, dapat sumusunod ka sa layunin. Hindi taliwasan yung isip. Tama po ba? Puro kontra. Matatawag mo ba yung biyaya? Matatawag mo ba kung alam mo ang kilala mo sa Jesus? Hindi. Yan po ay isang rebellious spirit sa isang tao. Okay? Pang-apat at panghuli. Panghuli. God's grace encourages us to declare His greatness. Lahat tayo dito pumunta para po purihin ang Panginoon, hindi purihin ang ating. Minsan ang iba pumupunta sa simbahan, hindi naman purihin ang Panginoon, purihin siya eh. Diba? Ang gawain sa Panginoon hindi lang dito. Lahat dito ay gawain dito sa Panginoon. Minsan kaya lang kasi ang gusto ng iba, gusto lang puro nakatayo para nakikita siya lagi. Akala siguro ang gawain sa loob ng simbahan ay parang tumayo sa stage. Hindi no. Lahat ay hindi ka tumayo, gawain ay para sa mga.
Okay, sabi dito mga kapatid, God's grace encourages us to declare His greatness. Hinihikayat tayo ng biyaya ng Diyos na ipahayag ang kanyang kadakilaan, hindi yung ating kabuhian. O, lagi natin pinapanalangin, sabi namin natin, Lord, I pray over your presence in our life. To see your will and your Jesus in our life. Natin na kami lahat ang hindi kami yung napapres. Tumumawag sa Panginoon. Kung bakit tayo ginagamit is para ihaya ang kadakilaan ng Panginoon. Ulitin ko, pumupunta tayo ng para pilihin ang Panginoon. Hindi para tayo balik na pumunta tayo dito para pumilihin tayo. Yung natin yung tono ng Panginoon. Ngayon, hindi natin yung trono. Okay? So, sabi niya mga kapatid, sa talatan, sa bangkit, okay, last na bito, 16 to 17. Ano po yung nakalagay? Sabi niya, ngunit, dinalulugdan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ng Kristo Jesus kung gaano siya kasagad. Pag ito, naman niya ang pagbuhay hanggang kung bakit siya pero siyang biya, hindi yung hindi si ito yung ipokan tatlong bagay through faith by to His work our ginawa na ginawa sa inyo Panginoon. Alam niyo ba? Alam niyo yung work na yun na ginawa sa inyo Panginoon? Sabi ba? To grace we become in the nation. Yun yung kanyang kaibigan. Kung tayo naging napakarayo pa yung tao. Ang ganita kayo na bumagal sa talaga yung mapagdang kayo. Sabi dito na sa pamamagitan kaya ay instrumento sa kasanahan. Sabi ko kanya ang sarili. Kanya ang king masita gold prince para kaya yung sa tanong nasa yung hindi lang kundi sa Diyos. Yung kaligtasan niyo. Okay? 3. By grace we is more sa pamamagitan ng kaya ibigay natin ang mga kaya ako biling sa iba biling mga kaya kaibigan ng share sila natin. O di kaya nila sa in hindi sabi ito na ay sabi ng tama. So, ito yung ating pinag-alangin.
mabuti, patuloy gumagawa ng pagbabago at binabago siya. Okay? And then, sabi dito, let us ask God to receive the grace that strengthen. Ipapit tayo sa Diyos upang tagapin ang biyaya ng pagpapakinggan sa atin. So, yung biyaya ng lahat tayo ay kanyang pagpapalas. Tama po. Lahat tayo ay sa imo ay buhay. Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Alam namin na kayo Diyos ay masalamat ang isang lahat. Bago yung